Nadine's POV. Sacrifice? Ako kaya? Kaya ko bang sakripisyo ang pag-ibig ko? Pero di ba sabi nila if you love someone, you have to fight for it? Bakit kailangan magsakripisyo kung pwede namang ipaglaban? That thought bothered me the whole day. Umuwi na lang si Bettina at naisip ko pa rin yung mga salitang binitawan niya. That's a very brave decision. Alam kong masakit to para sa kanya. I know she loves Jo Marie. Ito lang ang alam kong pinakamatagal niyang nakarelasyon. Kay Jo Marie ko lang din nakitang masaya si Bettina, kaya nalulungkot ako mapupunta lang sa walang relasyon nila. Wala na din ako nagawa nung pinilit niya ako bago siya umuwi. Since last year niya na to, pagbibigyan ko ng hiling niya. This week wala si Zeus dahil may inaasikaso itong iba, pero alam kong dinoble ni Zeus ang security dito sa mansion. Hindi ko rin alam kung kailan siya babalik, basta narinig ko lang sa usapan ni na kuya na may hinahanap to. Naisip kong baka ang prinsesa niya, hindi rin naman ako umaalis. Busy kami sa pagpaplano para sa kasal ni Kuya Conrad at Jopay. I'm so happy that my brother will finally settle. Nahanap niya na rin ang babaeng para sa kanya. He's a lucky guy that after all that mistakes he did to Jopay, she still chose to forgive him. Maybe that's what love is all about. Oh my gosh, babe! You look so damn gorgeous! Bettina exclaimed like it's her first time seeing me clad in a beautiful dress. Talagang hinintay niya pa ako sa labas bago kami pumasok sa hall kung saan gaganapin ang program. I'm wearing the dress specially designed by my designer friend. It's a sexy hollowed out blue mini dress paired with Amina Muadi transparent bigum sling back pumps. I chose to have a natural makeup look for me to look fresh, and my long, black and shiny hair is neatly ironed at maayos ang pagkakalugay nito. I'm always like this. Ayoko na masyadong kolorete sa mukha, not unless if it is required in my job. I don't wear too much accessories, baka sabihin pa nilang nagbibenta ako ng alahas. Let's get inside, Bettina. Sabi ko pagkatapos kong bumesos sa kanya. She also looks so beautiful in her bloody red bodycon mini dress. Hindi din pakabog kung pagandahan lang din ang labanan si Bettina. She can pass a model as well. Yun nga lang ayaw niya. Ilang beses ko na itong iniinganyo noon pero ayaw niya talaga. Hindi mo kasama si Spunk P. Daddy? Bulong ni Bettina habang naglalakad kami. Napaismid ako. Parang may dumaang pait sa aking lalamunan. I don't want to talk about him. It's been 3 weeks na wala akong balita sa kanya. Last time, I talked to Gaden at sabi niya busy daw ito. Whatever. Ano na? Bakit hindi ka nagsasalita? Hindi mo na ba bodyguard si Spunk Me Daddy? Ayaw mo na ba sa kanya? Dahil kung ayaw mo, sasabihin ko sa dad na siyang gawing bodyguard ko, sabi ni Bettina nang bumubungis-ngis pa. Tumingin ako sa kanya, tinaasan ko siya ng kilay. This girl starting to annoy me. Alam na alam din ito kung paano ako inisin. Shut up, Bettina. Kung ayaw mong iwan kita dito, babala ko sa kanya. She knew me very well na kapag sinabi ko'y talagang gagawin ko din yun. Oh Nadine, Jo Marie is here. Napahigpit ang hawak ni Bettina sa akin at napasin ko parang naiiyak ito. Inikot kong tingin kung saan ang mga mata ni Bettina at halos magsiakyatan lahat ng dugo ko sa aking ulo na makita kong kasama ng grupo ni Namira si Jo Marie. Kasama pa nito yung lalaking dugyot na dahilan kung bakit nagselos sa akin si Wilma dati. Nasa isang table ang mga ito, kasama yung mga kaibigan niya ng bully sa akin. Inisa-isa kong tingnan ang mga mukha nila. Nandun din si Tina kasama si Chona. Masayang nagtatawanan ang mga ito at halos kita ko ng mga utak nila sa laki ng mga bunganga nila. Ang lalakas pa ng boses na akala mo talaga sila lang yun nandito. Nadine, doon na lang tayo sa kabilang side. Aniya, sabay hila sa akin pero hindi ako nagpadala. Why would we avoid them? Silang dapat umiwas sa amin. And that Jo Marie, ang bilis nakahanap ng kapalit ha? Kung makipagtawanan to sa grupo ni na Wilma, parang hindi naman broken-hearted, ang saya niya pangatingnan samantalang kaibigan ko wasak ang puso. Madami na ding tao sa hall at iba't ibang batch ang nagtutumpukan bawat mesa. Pero ang hindi ko maintindihan kung bakit kasama si Jo Marie sa table ni na Wilma. He is years ahead of us. Nadine, hi! Si Chona na una nakapansin sa amin. Come here. Agad itong tumayo at lumapit sa amin ni Bettina. Mahigpit namang pinisil ni Bettina ang kamay ko. Nadine, please don't make a scene.
Mahinang paalala nito sa akin. Be calm Nadine, please. Halos lahat na nasa mesa nila nakatingin na sa amin. Yung iba naming mga klase para ding na-estatwa tila hindi makapaniwala na umatan ako ng reunion after how many years of not showing. I miss you Nadine, Bettina. Ako mangyayakapin ni Chona kami pero agad siyang pinigilan ni Bettina. Nakita kong pagkapahiya sa kanyang muka and knowing Chona, mabait lang ito sa panlabas. But deep inside, ang sama ng pag-uugali. Alam kong hindi matatapos ang gabing ito nang hindi ito gaganti sa pagpapahiya ni Bettina sa kanya. Ang kapal ng mukha ng babaeng to. She has the audacity to act like she's still my friend after what she did to my brother. Bettina pulled me to the other table kung saan nakaupo yung mga tahimik naming kaklase nung high school kami. Mahaba-habang kamustahan din ang naganap and somehow medyo gumana ang aking pakiramdam. Bettina is right, it's funny how we talk about our past experiences. Kahit yung ibang tahimik lang dati, may kanya-kanya ring kwento noon. Nabaling ang tingin ko sa table ng mga higher years sa amin at tatagad na napawing ngiti ko na makita kong bodyguard kong ilang linggo nang hindi nagpapakita. Si Zusa Maniego. Katabi niya isang sikat na actress na alam kong dito din graduate sa school namin. Akala ko ba busy siya? Busy pala sa pakipaglandian? Sa sobrang inis ko, inisanlago kong wine. Nakakabigay lang ni Bettina sa glass ko. Hey, the night is still young babe. Saway ni Bettina sa akin pero sananyasan ko lang siyang lagyan niya ulit. Hindi ko alam pero biglang uminit ang ulo ko lalo nang nakita kong humawak sa braso ni Zeus ang babae. At siya naman parang tuwang-tuwa dahil hindi niya man lang kinalas ang pagkakahawak nito sa kanya. Yan ba yung mga type niya? Ang putla-putla, dinaig pa si Snow White sa kaputian? Hindi naman kagandahan, halatang alaga ni Doc. Nadine, alam mo ba itong si Jason? May crush sa'yo dati. Nabaling ang tingin ko sa aking mga kaklase. Mas mabuti pang iiwas kong tingin ko sa table nila para hindi ako lalong mairita. Nakita kong namula si Jason. He's an accountant now, sabi nila kanina. Isa sa mga kaklase kong tahimik pero matalino. May itsura naman si Jason, hindi nga lang pasado sa type ko. Parang ang bait-bait niya kasa't gusto ko yung tipo masungit. Yung hard to get, galing din sa mayamang pamilya si Jason at alam mo talagang maayos ang pagpapalaki ng mga magulang niya sa kanya. Do you have a boyfriend now Nadine? Si Annie. Siya yung isa sa mga tumistigo noon. Tumingin ako sa pwesto nila Zeus at nakita kong may binulong ang babae sa kanya. Uminit ang ulo ko pero hindi ko pinahalata. Ano karapatan ko mag-inarte? Wala naman kami, bodyguard ko lang siya. Ano ngayon kung dinilaan niyang kamay ko kung nag-share man kami ng kutsara? Katulad lang din siya ng ibang lalaki, malandi. Na I'm not in a relationship right now. Simpleng sagot ko sa kanya sabay ubos sa wine ko. Pakaramdam ko unti-unti na ako nalalasing. Ilang bote na din ang naubos namin. Si Bettina kanina pa hindi mapakali. Ilang beses nitong palipat-lipat ng mesa. Ang dami niya rin kasing kaibigan. Ayun, may pag-asa ka pa dude. Si Nomar, nakatabi ni Jason. Ito ata yung pinaka-close niya dati pa. Single din si Jason Nadine. Siya nang nagmamanage ng business nila ngayon. Baka naman kayo talagang tinahana. Muntik pa ako mabilaukan sa huling sinabi niya. Maingay na nagsisitawanan ng lahat na nasa table namin. Paano ba naman kasi si Jason halatang nahihiya na sa kalokohan ng mga kaibigan niya? Ikaw ata may gusto sa akin Nomar eh. Hindi naman nagsasalita si Jason. Tingnan mo. Biro ko na ikinatawa ng lahat. Naghihiyawan pang mga ito at minamasahe pang likod ni Jason. Tuwang-tuwa din ng mga kababaihan sa kalokohan ko. You know what Nadine? Akala namin talaga maldita ka. Halos hindi ka kasi nagsasalita eh. Sabat ng isa kong kaklase. Until now, maldita pa rin ako. Hindi naman babago yun. Pero dahil reunion ngayon, pagpapakabait muna ako. Biro ko ulit at muli na namang nag-ingay ang mesa namin. Ilang tuksuhan pang nangyari. Si Jason na kanina tahimik lang, nakikisali na rin. Lumipat pa ito sa katabing upuan ko nang muli siyang tinukso sa akin. Pinabayaan ko lang, hindi naman ako asiwa dahil nababaitan talaga ako sa kanya dati pa. Nang muli akong tumingin sa table nila Zeus, bakante ng upuan nito kanina. Wala na din ang babaeng katabi nito. Parang may pumiga sa puso ko. Sa isiping may kasama siyang iba. Pero ano nga bang karapatan ko? Di ba wala? Baka isang malaking his life, his rule. Pang sagot niya sa akin. Nadine, can I have your number? Natahimik ang lahat sa mesa namin na magsalita si Jason. Lahat sila naghihintay din sa magiging sagot ko pero bago pa man ako makasagot
ay may nagsalita sa likuran namin. Nadine, hi, it's been a while. Si Mira kasama ang mga kaibigan niya. Malaki ang plastic ng itim pinakita nito sa amin. Hi everyone, how's life? Bati nito sa mga kaklase namin bago naglakad papunta sa harapan ko. Napansin ko medyo tipsy na to. Siguro, nagiinuman din sila sa table nila. Tumabi dito si Marife, Chona, Ana at si Tina. Next naman, lakas maka Spice Girls na mga bruha. Hindi ko sila pinansin dahil wala akong balak makipagplastikan sa kanila. Halata namang hindi din sincere ang pagbati nila sa akin. Still the same na din Maseda. Nakakalokang sabi nito kaya nagtawanan ng mga kaibigan niya. Still the same brat, akala mo naman kung sinong maganda. Doon na nagpanting ang mga tenga ko. Agad akong tumayo tinarap si Wilma. Nadine, relax. Si Bettina na ngayon halatang kabado na. Oh, the BFF is here. How's life, Bettina? Balita ko engaged na si Jomari kay Tina. Nagtakip na bibig na kunwari hindi sinadyang sinabi niya. But I know better. Oops, my bad. Sorry Tina, hindi ko kasi mapigilan. Nakita kong pagkagitla ni Bettina at ang pag-uunahan ng mga luha niya. Na, it's fine. Totoo naman, that's life. Mas gusto ako ni Tita for Jomari. Pagmamalaki pa ni Tinang feeling maganda. Tina, stop. Si Jomari pero kay Bettina nakatingin. Nang makita nitong humihikbi na si Bettina, agad ni Jomari hinawakan ng kamay nito at hinila palabas ng venue. Walang nakagalaw sa kanila maliban kay Tinang feeling maganda na sumunod sa kanila. Kung nakakasunog lang ang mga tingin ko kanina pa siguro naging abo lahat ng mga kutong lupang nandito sa harapan ko ngayon. Oh, that's sad. Naglulungkot-lungkutan itong sabi. How about you Nadine? Dinig ko hanggang ngayon wala ka pa ring boyfriend. Sa bagay, kung ako din ang lalaki, magdadalong isip akong pumatol sa'yo. Kawawa naman ang babaeng to. Hanggang ngayon, reyna pa rin ang ampalaya. Ayoko na sana siyang patulan. Pero dahil mainit ang ulo ko ngayon, mas maganda siguro may mapaglabasan ako nito. Excuse me, kung ang lalaki lang din lalapit sa akin ay katulad ng mga taste mo, Wilma, wag na lang uy. Look at you, after how many years ganyan ka pa rin? Still pathetic and loser, Wilma? Ngumisi ako dahil nakita ko napipiko na siya sa mga sinabi ko. At saka sino pinagmamalaki mo? Ito mga kaibigan mong hindi pa rin gumanda? Ilang taon na ganyan pa rin ang mga mukha nyo? Wala man lang nagbago. Lahat sila ng laking mga mata na tila hindi makapaniwala. Pwes sasagarin ko na. Ikaw Marife, ilang taon na yung dilaw pa rin yung ngipin mo. May pera naman kayo sabi mo. Pwede ka magpaputi ng ngipin girl o hindi kayo magpa-veneers ka. Dinaig mo pa kasi mga sinag ng araw sa kadilawan yan eh. Payong kalaban lang girl. Isama mo na rin yung mga kaibigan mo parang nakuryenteng mga buhok. Uso ng protein sa keratin ngayon. Libre mo na din. Napasingap silang lahat sa mga sinabi ko pero hindi pa ako tapos. And you, Chona, don't pretend that we're okay cause we're not. May I remind you na may katikas sa katawan na tayo kung mahawa. Nakita ko pagkagimbal sa mukha ni Chona pero kulang pa yan sa ginawa niya sa kuya ko. By the way, nagamot na ba yung kati Chona? All of them was silent. No one dared to stop me. Pero dahil likas na maldita si Wilma, itong naglakas loob na sumagot sa akin. See? After how many years, matalim pa rin ang tabas ng dila mo, Maseda. You're still the arrogant and brat na din. No wonder wala nagkakagusto sa'yo. Nakangising sabi nito tila nagmamalaki pa sa mga kaibigan niya. Walang nagkakagusto? Baka nakalimutan mong hindi ka nakapagmarcha dahil sa kakaselos mo sa dugyot mong ex na may gusto sa akin. Palaban ko sagot sa kanya. You know what? I don't want to waste my time talking to you so you better leave us in peace. Wala ka din naman laban sa akin. Look at yourself, Wilma. It's been ages but you're still the same Wilma na may pera nga pero wala naman taste pumili ng damit. You're so baduy. She tried to slap me pero agad kong napigilan ng kamay niya sa ere. I pushed her hard at muntik pa siyang bumagsak kung hindi nasalo ng mga kaibigan niya. Girl, nag-aaral ako ng self-defense. Kaya wag ako. Ang mga kaibigan niya agad din pumagitna para protektahan si Wilma. Same like all days. Handa pa rin namang itong makipag-away para sa kanya. Agad lumapit si Jason sa tabi ko para alalayan ako. Medyo nakainom na rin ako pero alam kong kaya ko pang lumaban sakali mang gustuhin talaga ni na Wilma na makipagrambulan. Ang ibang mga kaklase namin ay pumagitna na rin para sayawayin ang grupo nila. Eto na nga bang sinasabi ko, sana hindi nila kami pumunta ni Bettina dito kung ganito lang din naman ang kahantungan ng lahat.
Get your hands off her. A baritone voice silenced everyone. Pati si Jason ay naguguluhan din na tumingin sa lalaking humaklit sa akin palayo sa kanya. Nadine, tawag ni Jason sa akin at sinubukan pa niya akong abutin pero mabilis na naharang ni Zeus ang katawan niya kay Jason. Zeus? Si Wilma na halata din ng pagkabigla. Do you know that bitch? Have you seen what she did to me? Drama nito't kunwari pang nasaktan. Stop calling her names if you don't want your family to show business. He said in a cold but dangerous voice. Why? What is she to you? Don't tell me that's your type. Malakas kong tinabig si Sus para harapin si Wilma. Isang malakas na sampal ang binigay ko sa kanya. No one dares to call me bitch at hindi ko mapapalagpas yun. She's left dumbfounded. Gusto ko pa sanang sampalin siya ulit pero pinigilan na ako ni Sus. Inis kong inaksi ang kamay niyang nakahawak sa akin at matalim ko siyang tiningnan. Baka nakalimutan niyang ilang linggo siyang hindi nagpakita sa akin tapos ngayon, he's acting like my knight in shining armor? Ano akala niya sa akin? Ganun-ganun na lang? At sino yung kasama niya kanina? May pabulong-bulong pa. Mga buwiset, magsama kayo. Napasinghap ang lahat sa ginawa ko. Hindi ko alam kung gaano kasikat ang lalaking ito dito pero halos lahat ng babae nakatingin sa kanya. Han, tawag ni Sus sa akin pero hindi ako nakinig. Mabilis ako nagmarcha palabas. Narinig ko pang tawag ni Jason sa akin pati ng mga kaklase ko pero dumiretso ako palabas. Ang lakas pa rin ng tibok ng puso ko sa sobrang galit ko kina Wilma at sa mga kaibigan niya. Dinagdagan pa ni Zeus. Tahimik ang gabi ko at bigla niya na lang ginulo. At anong tawag ni Sus sa akin? Han, as far as I can remember, I'm Nadine Maceda. There's no Han in my name. Gago. Mabilis akong pumara ng taxi. Tatawagan ko na lang ang driver mamaya. Magpapasundo ako sa bar. I will relax my mind somewhere yung walang mga istorbo sa akin. Dinig ko pang tinawag ni Sus ang pangalan ko bago ako sumakay pero sinabihan kong driver na bilisan ang pagmamaneho. I didn't see his car following. Siguro napagod din. Bahala siya sa buhay niya. Total may iba naman siyang pinagkakaabalahan di dun siya. Bakal yan, 2 in 1 bottle. Order ko sa waiter pagkarating ko sa bar. Napansin ko pang natigilan to pero nung nakita niyang mainit ang ulo ko, agad naman tong tumalikod. Gusto kong lunurin sa alak ang sarili ko ngayong gabi. I don't know why. Hindi ko alam kung bakit galit na galit ako. Is it about Wilma and Chona or is it about him? Pero mas nagagalit ako sa aking sarili dahil alam ko namang wala akong karapatang magalit pero heto ako't nag-iinarte. Kanina pa tunog ng tunog ang cellphone ko pero hindi ko ito pinansin. Wala akong bala kausapin kahit kanino. Si Bettina kasama niya naman si Jo Marie. Kaya niya na yun, malaki na siya. Alam niya ng tama sa mali. Kung gusto niya ipaglaban ko ano meron sila, edi ipaglaban niya. Kung hindi, di goodbye. Tapos, period. Medyo nahihilo na ako, nangangalahati na ako sa whiskey. Kahit mataas pang alcohol tolerance ko, hindi ko kayang ubusin itong isang bote ng makalyan. Pero ngayong gabi baka maubos ko to. Hi miss, I notice you're alone. Is it okay if I join you? I look at the man standing in front of me. Nalalabong tingin ko sa kanya pero parang may kamukha siya. Wala nang ibang salita pa, in short, gwapo to. Sa kamukhang mabait dahil maayos naman ang magpaalam sa akin. Pero syempre hindi agad ako pumayag. Ano akala niya sa akin? Easy to get? I won't do anything. I'll just accompany you till you sober up. Even his voice is familiar. Sit down. Turo ko sa upuan sa tapat ko pero sa halip ay umupo to sa akin tabi. Why his scent is familiar. Pati ba naman sa ibang lalaki naamoy ko pa siya? This is insane. Nahilo na ako't namimigat ng aking mga talukap. Shit. Narinig kong mura niya nang nilagay kong ulo ko sa balikat niya. Gosh, nababaliw na ata ako. Naaamoy kong pabango ni Zeus sa kanya. Pati boses niya parang si Zeus din. Your scent is familiar. Sabi ko na nakapikit. Inamoy ko pang leg niya at naramdaman kong paninigas niya. I know, you laugh at me but you really smell like him. Simpleng tanong niya sa akin. Hindi mo rin kilala kaya wag na. Nakangisi kong sagot at muli kong inamoy ang leg niya. Hindi niya naman ako kilala so ayos lang. Bukas makakalimutan niya din ito at ganun din ako. We're adults and it's fine. First time ko maging ganito at hindi ko alam pero parang kilala siya ng katawan ko. My body isn't reacting violently towards him kaya carry lang. Who is it na din? Alam niyang pangalan ko? Hindi ko naman sinabi sa kanya. Paano kaya? But wait, he sounded like him talaga. Nababaliw na ba ako? Leche siya, naiinis ako sa kanya.
Ano akala ng sus na yun? Patay na patay ako sa kanya na malandi siya? Excuse me siya. Lasing lang ako pero okay pa yung utak ko. Bulong ko. What? No, I won't tell you. Saka lumayo ko sa kanya pero bago ko pa magawa yun, isang mapagparusang halik ang aking naramdaman. I was shocked for a moment. Pero agad din ako nakabawi. Tinapatan kong intensidad ng mga halik niya sa akin. It's my first time for my 25 years of existence. Ngayon lang may nakahalik sa akin. Ngayon pa ako bumigay sa hindi ko pa kilala. But I like the way he kissed me. The way his lips touch mine. His kisses are sweet, rough and punishing but I like it. Nakaka-addict. Ngayon ko lang natikman pero gusto kong ulitin. Ulitin ng maraming beses. You're mine, hon. No one is allowed to be this close to you. Only me. Sabi nito't muli niyang inangkin ang aking labi. At dito na po nagtatapos ang 7 kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po.